If we want to achieve more, kailangan ma-develop yung tinatawag na trust and obedience natin sa Panginoon. Pagtitiwala at yung pagsunod natin sa Panginoon. At hindi mangyayari yung pagtitiwala at pagsunod natin sa Panginoon kung wala tayong desire na mag-increase yung pananampalataya natin. Ito sa bawat faith pa. Amen? Amen? Okay, sabi sa Santiago chapter 5 verse 5, marami ngayon ang napakasasa sa yaman, kalayawan ng mundong ito. Nagpapataba kayo parang hinahalintulad sila pa sa mga hayop. Maraming mga mayaman ngayon, mapera, walang po masama doon. Hindi tayo mapupunta sa impero dahil mayaman tayo. Pero dahil sa yaman, wala silang time to serve the Lord. Tama mali. Amen. Hindi mo mapapapunta yan dito. Dahil may option pa sila. Pero pag wala ng option, yan ang pinakamagandang dahilan para sa milagro ng Panginoon. Amen? Amen. Lalo na, pag nasubukan mo na lahat ng doktor, nasubukan mo na lahat ng albularyo, Lord, wala nang ibang choice, lahat ng gamot, ayan, at narinig mo, wow, doon sa Tiago, pinabilitahan akong healing, pupunta ako doon. Pero dahil mayaman ka at may pera ka, because pag na-receive mo ang healing, hindi ko natatapos doon. Because the next thing na na-receive mo ang kalakasan, ang gusto ng Panginoon sa iyo ngayon, mag-serve ka sa akin. Amen. In the book of Exodus 1, for 420 years captivity under the Egyptian Empire, isang purpose sa Panginoon, hindi makapagsamba ang ating mga anak. That's why Moises, gagamitin kita para palayain sila. Palapakan natin ang Diyos. Glory to Jesus. For our time has come against our enemy. That every gate of delay and every area of our life, let the fire of the Holy Ghost will consume it in the name of Jesus. I said now, conspire every wicked ways, every fiery arrow of the enemy, burn to ashes in the mighty name of Jesus. As I command every demonic forces, every satanic agents to block our answered prayer,